April 17, 2026. Sa gitna ng disyerto ng California, muling nyanig ang mundo. Kung noong Weekend 1 ay ipinakilala ng BINI ang kanilang mga sarili, sa Weekend 2, ang layunin nila ay hindi lang magpakitang gilas, kundi ang mag-iwan ng markang hinding-hindi mabubura sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Sinasabi ng marami na ang Weekend 1 ay para sa introduksyon, pero ang Weekend 2, ito ay para sa domination. Matapos ang matagumpay na debut noong nakaraang linggo, ang pressure ay nasa balikat nina Joanna, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, at Sheena. Paano mo hihigitan ang isang performance na halos perpekto na sa mata ng fans? Ngayon, ating hihimayin ang bawat detalye, bawat pawis, at bawat hiyaw sa likod ng BINI Weekend 2 sa Coachella 2026. Mula sa mas pinulidong setlist, ang mas malinaw na identidad, hanggang sa emosyonal na pagtatapos sa Mojave Stage, ito ang Binichella The Finale. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe muna sa ating munting YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mas maraming klaseng videos katulad nito. Isang maling akala ang isipin na ang Weekend 2 ay kopya lamang ng naunang linggo. Sa tradisyon ng Coachella, ang ikalawang linggo ay pagkakataon ng mga artist na i-fine-tune ang kanilang set. Para sa BINI at sa kanilang creative team, ang misyon ay malinaw: gawing mas buo, mas ramdam, at mas konektado ang bawat bahagi ng performance. Mas naging tight ang choreography, mas malinis ang transitions, at mas intentional ang bawat galaw. Hindi lang ito basta rehearsal. Ito ay paghubog sa isang performance na kayang tumayo sa global stage. Ang kanilang visual identity ay level up din. Ang Y2K aesthetic na naging tatak nila ay hinaluan ng mas matapang at mas confident na aura. Hindi na lang ito tungkol sa pagiging cute. Ito ay tungkol sa presence, sa impact, at sa pagiging handa sa mas malaking entablado. Eksaktong 4:15 ng hapon, punong-puno ang Mojave Stage. Hindi lang mga Pinoy ang nandoon, maraming dayuhan ang na-curious matapos ang viral na performance noong Weekend 1. Sa pagpatak ng unang beat, agad nagbago ang atmosphere. Binuksan ng BINI ang kanilang set sa isang mas intense at mas controlled na energy, na agad nagpakita ng kanilang growth bilang performers. Mula pa lang sa simula, malinaw na hindi ito simpleng repeat, ito ay upgrade. Hindi mawawala ang kantang nagdala sa kanila sa global spotlight, ang Pantropiko. Pero sa Weekend 2, mas ramdam ang koneksyon. Ang buong Mojave ay gumagalaw sa iisang ritmo. Makikita ang mga international festival goers na pilit sinasabayan ng lyrics, habang ang energy ng crowd ay tuluyang sumasabog. Dito rin lumabas ang natural charm ng group, ang effortless na pakikipag-connect sa audience, ang spontaneity, at ang tunay na saya sa stage. Isa sa pinakakapansin-pansin sa Weekend 2 ay ang mas pinong execution ng kanilang set. Mas cohesive ang daloy, mas confident ang delivery, at mas malinaw ang kanilang artistic identity. Hindi ito tungkol sa bagong kanta, kundi sa bagong antas ng performance. Ang bawat galaw, bawat linya, at bawat transition ay may bigat. Ramdam na ramdam ang kanilang growth bilang artists na handang makipagsabayan sa international stage. Habang papalapit sa dulo, mas lalo pang tumindi ang energy. Ang synchronization, ang vocals, at ang stage presence, lahat ay nag-align sa isang peak moment. Ito ang punto kung saan nawawala na ang distinction ng artist at audience. Lahat ay parte na ng iisang experience. Isang collective na selebrasyon ng musika. Sa huling bahagi ng set, naging mas emotional ang atmosphere. Hindi lang ito pagtatapos ng performance, ito ay culmination ng isang pangarap. Habang umaalingaw-ngaw ang kanilang musika, makikita sa kanilang mga mukha ang pagod, saya, at fulfillment. Ang kanilang pagtayo sa stage na iyon ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa bawat Pilipinong nangangarap na marinig sa buong mundo. Sa kanilang closing moments, dama ang pasasalamat sa fans, sa journey, at sa pagkakataong maipakita ang talento ng Pilipino sa global stage.
Ang BINI Weekend 2 sa Coachella 2026 ay maaaring natapos na, pero ang epekto nito ay magsisimula pa lang. Mas maraming mata ang nakatutok, mas maraming tainga ang nakikinig, at mas maraming oportunidad ang nagbubukas para sa P-pop sa international scene. Mula sa Pilipinas hanggang sa mundo, isang bagay ang malinaw. Ang BINI ay hindi na lang sumusunod sa agos. Sila na mismo ang gumagawa ng sariling alon. At sa bawat hakbang nila sa global stage, unti-unting nababago ang pananaw ng mundo sa musikang Pilipino. Hindi na ito basta underrated o emerging. Ito ay isang puwersang hindi na kayang balewalain. Ang kanilang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa palakpakan o sa dami ng nanonood, kundi sa epekto na iniiwan nila sa bawat taong nakasaksi. Sa bawat bagong listener na napapahanga, sa bawat artist na nai-inspire, at sa bawat Pilipinong muling napapaproud sa sariling atin. Dahil ang totoong panalo ng BINI sa Coachella ay hindi lang ang performance, kundi ang pagbubukas ng pinto para sa susunod pang henerasyon. And kung ito ang simula, mas malayo pa ang mararating? Dahil sa mundong matagal nang umiikot sa iisang tunog, may bagong usbong na paparating, at dito ito nagmumula sa Pilipinas. At kung umabot ka sa part na ito ng video, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe muna sa ating munting YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mas maraming klasing videos katulad nito.